Okay, let's start. 5:15. So, konting introduction muna. Welcome to my live again. Bihira lang ako mag-live. So, nag-update naman ako sa community. And since weekend naman at tapos na yung gulo ng market, pwede na tayo mag-session. So, my name is Crypto Cham Trader. I will be your host for today. Naks na pa professional. So, ang ituturo ko sa inyo is yung third session na tayo. Types of entry and execution. Kasi may nag-PM sa akin na, yes, natutunan niyo yung first session, yung flowchart. Uploaded na yun sa YouTube. Basic to advanced trading. Second session, yung trading confirmation. Pag natutunan niyo na yung flowchart, kung paano kayo papasok, meron na tayong confirmation. Then third session, today to. Okay, types of entry and execution. So, dito tayo magi-start. Bago ko ituro to, mag-a-analysis muna tayo dito sa chart, tapos papasok tayo dito sa platform, specifically sa futures, tapos lahat ng pipindutin nyo dito sa gilid. Okay, lahat ng nandyan. So, ituturo ko sa inyo. Kaya, makinig ka mabuti kasi pwede ka mag-position kahit gaano kalaki yung balance mo. Basta i-allow ng exchanger. Ready? Quick lang naman to. Mabilis ako kasi magsalita tapos detailed. Ready? So, sa mga hindi pa nakaka-attend ng previous session, mapapanood nyo to sa YouTube. First session, flowchart of basic to advanced trading. Specifically, tinuturo dito yung paano ka magte-trade sa market. So, nag-overview lang ako ng mga previous session. Kung paano mo to ita-top down analysis. Yan chart na yan. So, this is Ondo. Second session, trading confirmation na. Let's say, anong gagawin mo tsaka anong hahanapin mo na confirmation if ever si market tumapik na sa POI mo, which is yung natutunan mo sa first session. And third session, paano naman natin siya ma-execute ng actual sa chart, okay? Or dun sa exchanger nyo. So, for example lang dito, first session, nag-plot ka dito ng resistance, and currently, second session, trading confirmation, you need to confirm here. Tapos, pag meron ka ng setup dito, doon na tayo sa third session, types of entry and execution. So, may ipo-pull out ako na PDF. Yung iba sa inyo familiar na dito, especially yung mga naging mentee na. Okay. So, dito tayo sa entries and exit. And types of entry to and confirmation. So, hindi ko pwede sabihin sa inyo kung para saan ka dito kasi hindi ko alam yung risk appetite nyo. Ulit. So, entries and exit, kayo makakaalam kung anong klase ng trader kayo or yung types of entry na gusto nyong makuha dito sa ituturo ko. So, 4 lang to and i-discuss ko sa inyo ng clear. So, start na tayo. Number 1, confirmatory entry. Okay? You will wait for the retest and you wait for the confirmation. I-example ko lahat to sa chart. Ito, tignan nyo yung confirmatory entry. Low risk to kasi nag-aantay ka ng confirmation. So, let's say for example, andito yung plotting mo, tapos tumagos na si price pataas, nag-breakout, then you will wait for confirmation dito bago ka palang papasok. Okay? Ng long position. Same thing dito, pag nag-breakdown siya pababa, mag-aantay ka dito sa retest ng entry bago ka mag-short pababa. That is confirmatory entry. So, pupunta agad tayo sa chart para hindi nyo maiwan yung lesson. So, dito tayo sa Ondo. Let's say for example, katulad nung kaninang sinabi ko na this is your resistance. Lagay lang tayo. Yan. Tapos, ang type ng entry mo is confirmatory. Ibig sabihin, aantayin mo si price tumagos muna pataas. Tapos dito ka mag-aantay. Confirmatory entry. Okay, low risk yan kasi inaantay mo siya mag-retest tapos dyan ka papasok ng long position. And so on. Okay? Ngayon, ituturo ko sa inyo advantage and disadvantage. Ang advantage nito is hindi ka ma-fake out ng market.
kasi nag-aantay ka ng retest, especially yung dito. Okay, meron kasing market na lumalabas dyan, kala mo breakout na, then babalik sila sa loob. Ikaw, hindi ka ma-fake out dyan kasi inaantay mo talagang tumagos si market paangat, then bumalik siya dito for retest, and dapat hindi na siya bumaba dito. So, yun yung advantage niya. Ang disadvantage lang nito is may mga price na hindi nagre-retest. Dire-diretso sila yung lipad nila pataas, and pag nangyari sa'yo yun, possible na hindi ka niya masama sa paglipad. Okay? Hindi niya matapik yung entry mo kasi for confirmatory entry, nag-aantay ka pa dito sa position na to. Okay? So, bigyan ko kayo ng example. Ito. 4 hours. Yan, let's say nagbuo ka dyan ng trend line. Tapos lumipad si price. For confirmatory entry, mag-aantay ka dito na bumalik siya for retest. Kaso kung makikita mo dito, hindi na nag-retest yung price and dire-diretso na siya pataas. Yun lang yung disadvantage ng nagko-confirmatory entry. Okay? So, I hope clear tayo dyan. Baka napapansin nyo, yan yung type ng entry ko. So, pwede nyo i-improve yan. Next. Huwag ko natanggalin. This is confirmatory entry. Next is yung aggressive entry. Okay? Yung aggressive entry naman, you enter quickly into the breakout or breakdown. Pag may question kayo you can message dyan. Pwede ka mag-comment. Para kayo nagkaklase no? Ang tahimik. So, aggressive entry. Focus ba kayo? Sige, tuloy. You enter quickly into the breakout or breakdown. Ito siya, aggressive entry siya. Meaning, medium risk siya. Bakit? Kasi hindi ka nag-aantay ng confirmation. Pumapasok to sa breakout o tsaka sa breakdown. Ayan. Kung makita nyo itong pink na circle na to, pagka breakout din ng price, enter agad siya. Pwede niyang i-market or pwede niyang i-limit sa nearest price. So, pagkababa dito, sakay agad siya, papasok. Okay? So, ituturo ko yung advantage at disadvantage sa chart. Balik tayo doon. Ito yung disadvantage ng aggressive entry. Pag nakita mo yung resistance mo nandito, meron po and ma-upload po ito sa YouTube. So, let's say for example, ito yung resistance mo, tapos lumipad si price. Dito mismo. Diyan. Okay? Papasukin na yan ng aggressive trader. Psychologically. Papasukin yan ng long position, pwede silang mag-market or mag-limit sa nearest price dahil nakita na sila ng first sign ng breakout. Yun yung disadvantage sa kanila. Bakit? Kasi pag pinasok nila yan, prone sila sa fake out. Yung lumalabas yung price tapos biglang babalik sa loob. Okay? Mafe-fake out sila dyan. Kasi kada labas ng candle sa resistance, kinoconsider nila yun na breakout. Not considering na pwedeng mag-fake out si market or mag-bull or bear trap. Yun yung disadvantage niya. So, ano naman yung advantage ng aggressive entry? Makikita nyo yung ibang price na pag nakawala sa resistance and dire-diretso yung pump, makakasabay sila doon. Lalo na pag nag-market sila dito sa area na to. Why? Kasi minarket nila and nakasabay sila sa pump. Lalo na kung hindi na nag-retest yung price. So, again, na-connect nyo sa previous confirmatory entry. Yung confirmatory entry, naiwan na sa pump ng price. Si aggressive entry, nakasabay sila. Kasi dito pa lang, pagkatagos ng market, nag-market na sila or nag-limit sila ng position. Copy? Nagets yung advantage and disadvantage? Question, bago tayo lumipat sa iba. Ini-establish ko lang yung foundation kasi pag pumunta tayo sa positioning, baka malito na kayo sa cross, isolated, sa proper sizing, sa margin. Okay, dito nyo malalaman yon kung ano yung applicable sa inyo. So, any question muna dito.
confirmatory, and aggressive entry. Yan pa lang. Yon, yung katulad ng sabi ko sa'yo sa nung first, depende sa'yo kung ano yung gusto mong entry. Ikaw ba yung nag-aantay? Ikaw ba yung aggressive na papasok agad dito? Or ikaw ba yung gusto mo confirm ka na talaga tapos inaantay mo yung retest? So, ito yung retest. Pagkabalik nyo dyan, retest siya dyan dito. Ito si aggressive. Ang goods na sa akin clear or antay na lang ng pullback. Ikaw, kung gusto mo yung nag-aantay ng pullback, pwede rin. Kung gusto mo yung aggressive na dito pagka-breakout, pwede rin. Kaya it's up to you. So, what if sabihin ko sa inyo maganda yung aggressive entry? So, mafe-fake out kayo ng market, lalo na pag may bull or bear trap. Kaya ikaw makakaalam sa sarili mo kung ano yung kaya mong i-take. Sa next, level entry. Okay? Ito, maraming ganito. You enter every level, you maximize up and down movement. So, itong level entry, high risk to. Pero, may advantage and disadvantage din siya. Ipapakita ko sa inyo later. Yung level entry, ayan, yung red line. Ito, resistance and support. Basic lang yung nilagay ko dito, pero pwede nyo ito i-apply sa ibang strategy. So, yan. Ibig sabihin, pumapasok siya every level. Kung sa support, maglo-long siya. Kung sa resistance, mag-short siya. Ganon. Basta mabuo yung trend line niya. So, punta tayo sa chart. Let's say, for example, this is Ondo and nilagyan ko siya ng ito yung resistance mo and nilagyan ko siya ng support sa ilalim. Ang pangit na support niya pero ang pangit talaga nito. Ganito na lang. Ito. Okay. So, si level entry, ang gagawin niya, since nabuo na niya yung support and resistance niya, ito yung resistance and ito yung support, ang gagawin niya sa tuwing tatama yung price sa support, maglo-long position siya. Regardless kung ano yung ipakita dito. And kung pwede niya ma-improve yun, it's up to the trader na. Kung nasa resistance naman yung price, automatic sell short siya. Yun yung sinusundan niyang structure. Aray ko na rito. So, laruin natin to ha. Let's say for example, ito tumama sa resistance. Short yan. Then hanggang dito sa support. Ito tumama sa support. Long yan. Hanggang dun sa resistance. Ito tumama sa resistance. Short yan. Hanggang dun sa support. Okay, so I hope nakukuha niyo yung level entry. Pinapasok niya, possible pasukin niya lahat ng potential. So, ano yung advantage nito? Hindi siya mauubusan ng setup. Kasi kahit saang market ka tumingin, laging bibigyan ka ng support and resistance. Laging may resistance level and support level. And pag nakita mo yun, pwede kang mag-long position sa support and sell short sa resistance. However, ang disadvantage nito, hindi ka makakasabay sa mga ganitong pump kasi nga ang inaantay mo lang is yung in and out sa mismong support and resistance. Also, madali kang ma-fake out. Let's say for example, yan. Tumama lang sa resistance, iso-short mo na siya. Hindi mo kino-consider na merong hunt. Hunt yung market yan, yung nag-hunt. Tsaka ito, yung tumatagos sa support, pababa. Okay. So, ito, goods naman to. Yan, pwede pasukin ng short. Ito rin, goods. Ito rin. Pero pag naabutan ka ng hunt or bear and bull trap, possible ma-SL yung position mo. Saan po pwede simula mag-aral sa trading? Beginner po ako. Sincere na. Pero first na aralin mo pag beginner ka. Marami bang beginner dito? Ang first na aaralin mo is yung
paano nag-work yung trading. Paano kumikita sa cryptocurrency like yung blockchain, yan. Then, aralin mo na yung what is Bitcoin, yung history, bago ka pumasok sa spot, yung basic, bago ka magkaroon ng wallet, then aralin mo yung function ng wallet, parang nagkaroon ka lang ng GCash. Tapos inaral mo yung pwede mag-load, pwede mag-send, pwede bayad ng bills, ganon. Same lang din siya sa crypto. So, pipili ka ng wallet. Hanggang yon, mag-start ka na sa strategy, sa risk management, and sa psychology. So, ito, madali lang to pag may background ka na sa trading. By the way, medyo advanced yung topic natin ngayon na. So, pag di kayo makasunod, pwede nyo to i-replay sa YouTube. Or pwede kayo magtanong dyan. So, clear na di. Saan ko makita yung mga yan, sir? Meron po sa YouTube. Search nyo lang yung for beginner. Yan. So, feeling ko nga mga newbie nandito. Ano po usually basihan ng SNR? Okay. Na-late pala ako, di ako Sige, starting pa lang naman to. Ang basihan ng nilalagay kong support, basta nasa ilalim ng price, kunyari, ito yung price natin, yung candles, yung green and red. Pag nasa ilalim yung line na ginawa ko, ang tawag doon support. Okay? Pag sa taas naman, ang tawag doon resistance. So, burahin ko to. Yan, mapapansin mo pag naglagay ako dito ng line sa taas ng price, resistance. Pag naglagay naman ako dito sa ilalim, support siya. Ngayon, ano daw yung basihan kung paano ko ginagawa yung support? Kailangan mo lang makuha yung mga touches nitong dulo para ka nagko-connect the dots. So, let's say, kunin ko to. 1, 2, and 3. Yan, pwede ko siya maging support. Kung hindi ko sinama to, isasama ko lang ito. Pwede ko siya gawing ganito. Gets? Ang goal mo is kino-corner mo si price kung saan siya pwede mag-bounce. Malaking factor din yung volatility ng coin po, di ba? Para sa gagamiting execution. Yes, malaki ring factor yon. Coach, paano po malaman kung fake out? Malaman mong fake out pag lumabas lang yung candle tas ibinalik niya sa loob yung chart. Parang ito. Lumabas na yung green, binalik pa niya sa loob. Kita niyo ba ng malinaw? Lumabas na yung green, binalik niya pa sa loob. Same thing dito, nilabas na niya yung green, bumalik pa siya sa loob. Ang breakout, lalabas siya dyan, tapos magko-close yung candle dyan sa taas ng massive. Tapos magte-trade siya sa taas. Pag sinabing magte-trade sa taas, dyan na lang maglalaro yung price niya. Hindi na siya babalik dito sa ilalim. Zones. Yan, zones. Sir, okay lang po ba may sorbo kay saglit? Pwede niyo po ba i-type yung sinabi niyo kanina, sir? I-type? Kung saan ako magsisimula. Later, dyan tayo papunta yung 2% na balance. Safe kayo kahit gano'ng kalayo yung SL nyo. So, for sure, need nyo makinig. So, pag starter ka, kailangan mo mag-una aralin yung general knowledge lang to for foundational. Pero kung gusto mag-focus sa trading, pumili ka ng exchange kung anong wallet yung gagamitin mo. Then, aralin mo yung function, tsaka yung navigation, kung saan pipindutin. Tapos, aralin mo yung risk management. Itong topic natin ngayon, may konting risk management. Then, psychology. Tsaka ka na mag-strategy. And, yan, basic yung SNR. Strategy. So, yan. Kahit pa konti-konti lang, hanggang mapunta ka dito sa marunong ka na mag-set up ng real money. Disclaimer, high risk, high reward tong trading. So, make sure lagi kayo magtanong para hindi kayo maligaw. So, going back, na-delete ko. Ayan. So, yan, ganyan mag-plot ng SNR.
Para kang kinukuha mo lang yung pinakadulo nila tapos ita-trend line mo na siya. Lalagyan mo na siya ng line. Pag week lang sir, sweep lang. Yes, nagiging sweep siya pag week lang. Walang tamang pag-plot nito Kahit i-plot mo yan ng ganyan, may nagpa-plot ng ganyan. Okay, si Trader 1 pinlot ng ganito. Si Trader 2, ito yung plot. Si Trader 3, ito yung plot. Okay? Magkakaiba talaga. Kasi hindi naman kayo pare-parehong trader. May kanya-kanya kayong nakikita sa market. Hindi porket ito yung plotting niya sa support, tapos ito sa'yo is mali na yung isa. Pareho namang valid yan. Yang tatlong yan, parehong valid yan. Okay, depende sa naiintindihan nila. Kasi kung ako ipa-plot ko yan, ganito yung plotting ko dyan. Paano ba? Nakalimutan ko. Ganito. Yan. Iko-consider ko to na fake out. For me. Diba? Kasi based on my understanding, yan yung naiintindihan ko. Pwede ko rin naman i-apply yung iba kung ano yung naiintindihan nyo. Kaya, walang mali pag nag-plot ka ng trend line, basta naiintindihan mo kung ano yung pinaglalagay mo na lines. Yun yung concept. So, okay, tuloy. Yes, meron po, CryptoChom Trader. Okay ka dito. Okay, tuloy. So, wala na kayong tanong sa sa aggressive entry. Natutunan nyo na yung advantage and disadvantage. So, punta na tayo sa last. Conservative entry. Ito yung type ng entry ko. You enter at the last point before the impulsive move. Pag sinabing enter at the last point, kinukuha mo yung pinakadulo ng price or yung liquidity bago pa siya mag-break out todo palabas. Okay? So, i-explain ko yung advantage and disadvantage niyan. Imagine conservative na to, entry. Safe pa, pero may advantage din siya and may disadvantage. Ganun naman palagi sa market. Ang example nun is ganito. Let's say for example, naglagay ako ng support dito, yung blue. Tapos yung red ko is resistance. Alisin ko ito para hindi kayo malito. And ang target ko is kalat ko. Lagay ko lang dito. Gusto ko maayos para hindi kayo nalilito. Ang target ko is lilipad siya dito. Okay. Ngayon, ang position ko, since conservative ako, dito ako po-position sa ilalim, which is sa support. Dapat dito, naka-position na ako. Okay? Ang advantage nito is, pag maganda na yung position mo dyan, dito pa lang sa resistance, take profit ka na. Maganda na yung RR mo, maganda na yung reward mo dyan. What more pag lumipad pa si market ng palayo, nag-breakout pa siya sa resistance. Mas masaya, di ba? Yan, kailangan makapasok dyan. Ngayon may disadvantage to. Kasi hindi palaging Pasko. Madalas ako naiiwan dito. Lalo na pag nag-aantay ako dito sa bottom. Si market, nakalipad na, nakalabas na siya dyan. Tapos, hindi na ako nakasabay kasi nga sobrang safe and conservative nung entry ko. Hindi na ako makakasabay sa pump ng market. Gets? Any question? So, yun yung advantage and disadvantage. So, quick recap. Pag, ano yung una? Ano yung unang entry? Sige nga, tatanungin ko nga kayo. Pag nakuha mo paldo talaga, dito pa lang sa resistance, paldo ka na. What more, lumipad pa siya. So, sige, confirmatory entry. Okay? So, si confirmatory entry, labas muna siya dyan. Retest dito, tapos confirm. Then, pasok ng long. Next, anong next entry? From the top, make it pop. Anong from the top? Yung next entry. Sige, may quiz tayo mamaya. Sige kayo.
Yung number 1, confirmatory entry. Yung number 2, aggressive. Okay, mga nagda-notes. Si aggressive, dito pa lang, pagkatapik ni market sa resistance, long position ka agad dyan. Pwede mong i-market or i-limit. Masasabayan mo yung lipad. That's aggressive. Aggressive trades. Yung third entry, hindi naman FOMO yon kasi usually may mga price talaga na pagkatapik nila sa resistance, dinadiretso nila pataas. Kasi maraming naniniwala na pag resistance, short dapat yung position. Kaya ang ginagawa ng market, dire-diretso pataas. Yung third entry, hindi conservative. Ano? Yung sa trend. Okay, level entry. Ito yon. So, long ka dito. Long, TP dito sa taas. Tapos, short ulit. TP dito sa baba. Long ulit. TP sa taas. Short ulit. TP sa baba. Ayan. Yan lang yung disadvantage kasi minsan bumabalik siya pataas. And last is yung conservative. And alam nyo na yon. Dito kayo sa pinakailalim papasok bago nyo makuha yung pinakamataas. Any question? Ngayon kayo makakaalam kung anong klase ng entry na applicable sa inyo. Yes, pwede siyang scalping. Pero depende sa time frame. Kasi kung sa 1 day siya naggaganon, hindi yon scalping. Kung sa 4 hours siya. Matatagal yung candles dito. Let's say, pasample sa conservative entry. Okay. Upon checking dito sa Ondo, ang target ko is nandito sa taas. Okay, yan yung target ko. Gawin kong blue. And ina-expect ko si price pupunta siya dyan. Ngayon, ang trend line ko naman is, sabihin natin ito, tsaka ito. Yan na lang. Okay? Ito yung conservative entry. Aantayin ko tong candle na to, bumaba dito, tsaka ako papasok, then tatargetin ko yung dun sa taas. Ito yung conservative. Kasi bakit? Pwedeng hindi ka na puntahan ni market dyan pag gusto na niyang umangat. Pwedeng diretsuhin na niyang pataas or diretsuhin niya tas retest, then pataas. Pero pwedeng hindi ka niya puntahan dyan. So, yan yung conservative. So, pag nagganto si market, tas tama yung trend line ko, then papasukin ko yan ng long position. Wala pa tayo sa exciting part kung paano to paano niya siya ilalagay dito. Dito. Kung paano niya siya i-execute. Okay, sample yung sa MYX. Ang maganda doon, aggressive. Hindi yan nagbibigay ng retest. Ang applicable doon, aggressive tsaka conservative. Dapat nakapasok ka na sa ilalim bago pa siya lumipad. Pero yon, pwede nyo applyan nyo ng aggressive. So by the way, hindi nyo kailangan matutunan lahat to. Kaya sabi ko sa inyo, pili lang kayo kung ano yung type na applicable sa personality mo. So next, pili kayo ng itatry natin na types of entry. Sige, mga dalawa. Pipiliin ko yung majority. Anong OB? Conservative? Okay, yung iba? Bakit conservative? Bakit conservative? Mahirap to. Antay kayo dito malala. Okay, conservative tsaka ano pa yung iba? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, say aggressive. So, conservative tsaka aggressive yung pipiliin natin. So, let's say conservative muna tayo. And ito ipalagay natin na dito tayo pa-position. So, by the way, types of entry to. Wala tong kinalaman sa strategy. Yung strategy nasa last session. So, let's say dito lang tayo papasok. Or i-OTE natin. Nako. From this low to this high, ito yung optimal trade entry. Ngayon, kung hindi nyo alam yung optimal trade entry, nasa last session yan. Okay. So, dito tayo papasok sa 0.618 and ganito yung position.
Tas, kaya siya maganda kasi dito pa lang sa resistance, pwede mo siyang i-take profit or pwede mo siya kunin dun sa pinakataas, which is sa blue line. Okay. So, ito na yung chart mo. By the way, plan. Nakuha mo na yung strategy, nakuha mo na yung types of entry, conservative, and ina-expect mo na si price pupunta dyan sa entry mo tapos sa akit ng ganon. Okay. Late ka na. Hala. Walang news weekend. So, yan. Punta na tayo sa dito sa BitNix. Okay. Wait, hindi ako nag-a-analyze Yung time frame nasa last session din, kayo makakaalam kung ano yung time frame na gusto nyo. So, yan. Basta types of entry, kayo rin makakaalam. Types of trader, kayo din makakaalam. Yung strategy na gusto nyong gamitin, kayo rin makakaalam. Binabase kasi yun sa personality ng tao. So, let's say for example, si Ondo yon. Isa-search ko si Ondo. Tapos, ito si Ondo ngayon. Tapos, nasa 1 day tayo. Load control. So, makinig. Ano ba ito ituturo? Medyo advanced na to sa iba. Tuloy ko pa ba to o yun muna, yung types of entry? Kasi detailed to eh. Ay sige, mamaya. Tuloy. So let's say for example, ito yung aggressive. Mamarketin mo siya. Okay? Makita mo to, pag minarket mo siya, mamaya na. Dito muna tayo sa cross and isolated. Hinimay isa-isa no? Grabe, dito. So sige. Let's say, ang margin mo is $100. Okay. Sabi, tiyaga ako Pag di pa kayo pumaldo nito, ewan ko na lang. Nag-work lang naman yung cross and isolated pag wala kang stop loss. Kasi let's say for example, ang margin mo or yung risk mo per trade is $5. Pag isolated ka at na-liquidate tong, kunyari, pinili ko dito isolated, na-liquidate tong position mo na $5, mauubos yung $5 mo. Okay? Hindi niya, ang matitira sa $100 mo is 95. Hindi niya gagalawin. However, pag naka-cross to at wala kang stop loss, gagalawin ni price yung $100 mo. Kukuha siya doon. Goods naman sa kanila. Okay, tuloy. Sa exchange, wala yun. Nag-loading lang talaga siya pero nililipat niya. RT lang. Ganon. Hindi naman kayo. So, by the way, this is B2Next. Kung gusto niyo sumabay sa PC nyo or sa cellphone nyo, makikita nyo yan. And ito mo na yung settings. Kailangan nyo i-hedge mode to para pwede mag-merge yung account nyo. Hindi siya magko-close. Yan, basahin nyo yan kung gusto nyo. Then, pwede kang mag-multi-asset mode. Pwede kang mag-position ng long tsaka short or mas maraming position. Yan, confirm. Yes. So, balik tayo dito sa cross and isolated. So, nagets nyo na? Pag na-liquidate yung isolated, $5 lang yung gagalawin niya. Pag na-liquidate yung cross, kukuha siya dito sa 100. So, pag na-liquidate yung, liquidate means masiro yung balance. So, pag liquidation ng isolated, mauubos tong $5 mo to zero. Pag na-liquidate yung cross, mauubos yung $100 mo to zero. So, I hope clear yon. Okay? So, yan yung cross. Then, ito yung leverage. Pag long position ka, andyan yung leverage. Pag short position ka, andito yung leverage. Legit naman for me.
Coach, pansin ko lang kapag isolated, prone sa liquid unlike sa cross or guni-guni. Kasi pag isolated ka, maliit lang kasi yung balance mo. Unlike sa cross ka, malaki yung hukay niya. Love you ko dyan. Okay? So later, i-explain ko din tong leverage. So, chill lang. Basta walang tanong ha. Pwede naman magtanong. Tsaka huwag kayo mahiya. Walang magtuturo sa inyo ng ganito ka dyan. Ano mas better? Ikaw. Hindi, cross. Pero kung gusto mo ng safe lang, yung... Ako cross talaga kasi ako nag-start. Pero kung gusto mo na medyo basic or conservative tuloy, mga safe, mag-isolated ka ba? Kasi may mali kang position, tas na-liquidate ka, at least $5 lang mawawala sa'yo. Yes, cross with SL pa rin. Lagi niyang lalagyan ng stop loss. So, move forward. Dito tayo sa... Wag na to. Ang ituturo ko sa inyo dito yung pwede na kayo makatrade kasi hindi nyo naman kailangan yung iba dyan. So, yon. Next. Yung limit tsaka yung market. Pansin nyo, pag yung limit, binibigyan ka niya ng option dito sa order price. Which is, sabihin natin, ang bias mo dito is long position. Alisin ko na to ha. Sabi natin sa FIB, dito tayo maglo-long position. Magpapasok ng long. So, ano yung price niyan? 0.9479. Ito, yung nasa gilid. Pag nag-limit ka, dyan mo lalagay yan. 0.9479. Siyempre, hindi niya inulat kasi yung numlock ko nakalock. 0.9479. Okay, sakto. Meaning, pag nag-enter ka dito sa market, hindi pa to instant execution. Kasi kailangan muna bumaba ng price dito bago siya gumana. Tsaka siya mag-move forward. Pero pag si price naglaro lang dyan, tapos ganyan-ganyan lang siya, tapos umakyat na, hindi ka pa rin makakasabay kasi hindi naman niya tinamaan yung limit mo or kung saan ka nag-aantay. Gets? Kaya hindi palaging mag-aantay. Yung trail stop pang advance na kasi yun eh. So ito lang, yung makastart na kayo mag-trading. Okay. Pero tignan nyo yung limit. So, gets na itong limit ha. By the way, pag itong limit, nag-limit ka sa 0.9479, dito yun pupunta sa open orders. Itong nasa baba. Merong ganito sa mga exchange nyo. So, hindi ko familiar sa mga exchange nyo kasi merong MEXC, OKX, BitGet, BingX, Binance, etc. Bybit. So, for sure may ganito kayo. Pag yung limit mo na set na, dito yun pupunta sa open orders. Later tayo sa coin analysis kasi pag nag-analyze ako dito, mawawala yung focus niya sa lesson. Pag di bumalik sa price na to, ibig sabihin may iwan yung entry mo. Hindi ka makakasabay sa pump. Okay? Dito siya mag-aantay. Mabubulok siya dyan sa open orders. So, next is, kunyari, nakalipad na siya, then pwede ka ulit humanap ng entry mo kung gusto mo pa siyang i-trade or naiwan ka na. Pag minarket ko to, mawawala tong order price. Hindi na siya malalagyan. Tingnan nyo. Okay? Hindi na siya pwede lagyan. Bakit? Kasi from the word itself, market, kung nasan yung color green, ayan, yung green na line, 1.0869, instant execution yan. Hindi ka naman sobrang late. Mga 1 hour ago na. Pero recorded naman to. So, chill. So, yan pag market instant execution, ginagamit ito ng mga aggressive, dyan ka agad papasok. And pag nag-market ka, dito agad papasok yun sa position. Dito nyo makikita yung picture na ganito. Wait lang, hahanap ako. Sa Telegram. Total, send kayo ng PNL nyo eh. Sino may ongoing position, pwede pa-send sa Telegram. Kahit negative or positive, kahit any amount.
Pa-send yung position. Sige, send nyo lang sa Telegram, sa public. Gagawin nating example. Ito na lang. Yung kay Emperor. Ito. Yan. Kita nyo naman. Ito yung nasa position. Okay, ongoing na yung position niya. Lalabas na dyan yung PNL, yung margin, yung size, kung saan siya pumasok, entry price, currently na price, yung liquidation, yung margin ratio, at saka yung ROI niya. Okay? So, andito yung stop loss niya, 0.2. So, yan yung position. Nasa loob na siya ng position, ongoing na. Dito yan position. Pag limit, nandito pa lang, nag-aantay. Okay. So, ngayon, dito naman tayo sa, sobrang detailed talaga nito. Sa cost value, nakakasunod pa? Any question? Diba? Paano nyo maiintindihan to ng ano? Ng isa-isa. Okay, nakakasunod. So, dito sa cost value, pag nilagay mo dito is yung cost value, walang giveaway dito. Pag nilagay mo dyan yung cost value, tapos nilagay ko dito is 16. Yan yung lalabas sa margin mo. Parang ganito. Yan. Dito siya lalabas. Yan yung margin. Kung ano yung nilagay mo sa cost value. Okay? What if naman is nominal value? Later sa thoughts, baka ma-out of focus kayo. So, pag sa nominal value, ito yung may calculation ng position size. Ito yung tipong kahit gaano kalalim yung stop loss mo, hindi ka maliliquidate. Ang matatalo lang sa'yo yung allowable risk. So, tignan nyo ha. Kaya, let's say for example, naglagay ako dito ng 200. Dito lalabas yon. Dito, sa size. Okay? Gets nyo? Pag cost naman, dito lalabas. Pag nominal value, dito lalabas. Etong margin, risk ito sa max lev. Etong cost, leverage does not matter. Kahit i-400x mo yan or 1000x, hindi ka gagalawin ng price pag naka-sizing yung position mo. Clear? So, papakita ko sa inyo yung difference. Sample position dito. And target ko is sa taas. Makinig ah. Entry natin 0.9479. Next, ang gagamitin natin is cost value. Okay, dito kayo siguro nagkaka-problem kung bakit takot kayo sa liquidation. Tignan nyo to. Pag nilagay ko dito is $5, malaki na matatalo sa'yo sa 100 USDT. So, take note ha, sabihin natin meron kang 100 USDT and nilagay mo dito is $5. Magkano gusto mo matalo sa 100 USDT? Sabi natin $5. Hindi ka pwede maglagay dito ng margin na $5. Like dito, 5. Dito nyo makikita yan. So, pag nilagay nyo, pag click nyo itong TPN-SL at nilagay nyo sa SL itong 0.8130, makikita mo na yung loss mo is $14 agad, which is lagpas pa dun sa 10% na sinasabi mo, SEMS. Gets? Ang lakas nung tapyas niya sa balance mo, negative 14 agad.
Meaning 14% yung tinapyas niya sa $100 mo. Lalo na pag ikaw ay naka-max lev. Ima-max lev ko to. Negative 53 yung matatalo sa'yo sa $5 na margin. So, imagine kung hindi nyo alam to, ganun niya kabilis uubusin yung balance mo. Kaya magulat ka, bakit andito yung SL ko, pero bakit na-liquidate ka dito? Kasi pwede mo ilagay yung SL mo ng ganito kalayo. O, lalagay ko dyan yung SL ko 0.5865. 0.5865. 142 na. Yung balance mo $100 lang. Supposed to be dapat liquidated ka na dito. So, napapansin mo, nauna niyang na-hit yung liquidation bago pa yung stop loss mo. Kaya yung question nyo na bakit na-hit yung liquidation kahit may stop loss ka naman, ganito yung nangyayari. Naka-over-leveraging, tapos, ang laki ng margin. Now you know. Pero position size will help you. Okay, balik natin. So, yan gets niya 0.8130. Same setup, 0.8130. Yan. $5 nilagay mo, max lev, 53 agad yung tapyas sa'yo. Kaya sinasabi, pag ikaw ay naka margin base, cost value, risk ito for max leveraging. Okay? So, punta naman tayo sa position sizing. Walang question dito. Sige. Magtanong muna kayo. Pero malaki rin yung reward nyo dito. So, sabihin natin 1.4967. Oh, 200 USDT agad yan. San ka pa? Ito yung premium na lesson, hindi yung strategy. Etong nandito. Gets? Ganyan po ba graph ng Bitonix? Yeah, okay lang, normal lang. Okay, tuloy. So, ngayon, lilipat tayo sa USDT nominal value, which is yung proper sizing, and may calculation na to. So, cost, lipat ko Ngayon, tingnan nyo, mag-iiba to. Pag nilagay ko dito 5, at nilagay ko yung SL, ang matatalo lang sa'yo, 0.7. Sobrang liit. Ang mapapanalunan mo lang, $2.8. Max lev na yan. Maliit siya. Kaya, may calculation to. So, ano yung willing kang ipatalo dito sa $100? Ilang percent yung kaya mong ipatalo sa $100 yung risk mo? So, 100 times 5%. So, matatalo ka ng $5. Ngayon, i-divide mo siya sa layo ng stop loss mo. Ito yung stop loss. 14.23. Okay, yan yun 14.23%. Yan yung ilalagay mo, 35, dito sa nominal value. And pag nilagay ko to dito, dapat lumabas dito, nasa $5. Okay, so lagay ko. 35, so yan, malinis. Capital times risk mo, divide SL, yung layo ng SL. Okay, so nagets nyo? Yan talo mo, yung inalat mo na 5%, yun yung matatalo sa'yo. Okay, so doon tayo, sorry, tinakpan ko. So, coach, what if nag-10x ako dito? Walang pagbabago pag nag-calculate ka ng position size. Ayan, naka 10x. Walang nagbago. $5 pa rin matatalo sa'yo. Kasi hindi na siya sa leverage base. Position size base na siya. Okay. Moving forward. What if, coach, may hit SL ko dito, gusto ko pang layuan hanggang dito. Then, magbabago yung formula. Yung calculation. So, balik tayo dito. $100
times 5% divide 35.72% na. 35.72% equals 13 or 14 na. 14 na yung ilalagay mo dito. Okay? Para ma-maintain mo tong 5 USDT na loss. So, ilalagay ko yung 14. Tapos yung SL mo, ito na, 0.6093. Okay, na-maintain mo yung negative loss. Ay, na-maintain mo yung negative 5 na loss. Okay, 14. What if nandito yung SL mo, 0.6093, pero hindi mo binago yung position size na 35? Lalaki yung loss mo. 35. Magiging 12. Hindi ko alam kung nagigets pa yung sinasabi ko. Pero pag ito na-gets nyo, kahit anong gawin ng market, hindi nyo mauubos yung $20 nyo na balance. Kahit nasa $20 balance ka or $50, kaya mo siyang paikot-ikutin dito sa market. Kasi marunong ka mag-calculate ng size. So kung sa tingin nyo, yung mga lesson na premium is order block, strategy, SNR, SMC, Elliott Wave, Harmonics, Wyckoff, hedging, hindi yun yung importante. Ang importante, itong calculation dito sa gilid. Hindi rin to basis kung malaki balance mo or maliit. Ang entry dyan, yung 1.4 tama. Ito, 0.94. Paraan ka bumabangon. So, na-gets nyo? Any question dito? Kaya ngayon, pag nakakuha kayo ng sobrang lalim na price, sample na lang si Grass. So, example dito sa dip, si Grass. Kaya kayo natatakot ma-liquidate kasi possible siyang bumaba. Okay? At saka baka naka-cost ka. Pag naka-cost ka kasi, pwede kang ma-liquidate ni price bago pa siya bumaba dito sa ilalim. However, pag ikaw naka-nominal value, tapos, kahit saan ka pumasok dyan, sabi natin dito, market, SL ka dito, ikaw magsasabi kung magkano yung loss na gusto mo sa balance mo. So, sample real balance, 100. Times natin sa 10% yung gusto mong i-risk. 10. Divide mo sa SL niyan, 23.46. 23.46%. Okay. 42 or 43 yung ilalagay ko dito. Market, 43. SL ko, 0.6214. 0.6214. Ayan. Nasa $10. So, hindi ka na matatakot bumaba. Hindi ka na matatakot kahit bumaba yung Grass kasi alam mo na yung malalos sa'yo, negative 10. Tanggap mo na yan. Pag nalalakihan ka pa sa negative 10, tapyasin mo lang to ng 20. Magiging negative 5 yan. So, 20. Okay? Yung TP pwede mong i-open, pero depende sa'yo kung gusto mong targetin dito. 1.2150. Kasi yung TP, sky is the limit yan. Kahit hanggang 2, targetin mo or hanggang 3. Ang kailangan mong i-manage itong risk. Kasi pag tinamaan ka ng risk at lumipad na lumipad yung price, hindi ka na makakasabay. Paano po mag-open ng account? Saan po? Blank yung TP, open talaga siya. So let's say, pag nag-pump siya ng ganon, edi TP mo kung saan mo gusto. Pwedeng targetin mo is dito lang sa high.
Kaya siya open. Hindi nyo pwedeng i-open yung SL. Kasi pag in-open nyo yan, hahayaan niya si price na bumaba ng ganyan and mag-i-incur siya ng mas malaking knowledge. Ay, knowledge tuloy. Loss. Kaya ang inaalagaan is yung stop loss, yung risk. So, pag nalalakihan ka pa sa -4, gawin mo tong 10 para, yan, $2 lang. Hindi na masakit sa'yo yan pag bumaba dyan si grass at natalo ka. Pero rewarding naman yan pag lumipad si grass pataas. So, ganyan lang. Doble lang yan. So, yan. May $2 ka na. By the time na nandito yan, $4. By the time na nandito na, $6. By the time na nandito na, $7, $8, 10, and so on. Thanks po, bago lang ako. Welcome. Pasok kayo sa TG, maraming ano doon. So, yan muna para hindi sumabog yung information sa inyo. And balik tayo sa Ondo. Aralin nyo yung first session, second session, and third session. So, kompleto na to. Pwede na kayong makatrade dito. Pag nalaman nyo yung flowchart, yung trading confirmation, then type of entry and execution. Makaka-start na kayo talaga mag-trade dito. Okay? Ang compute ng risk is yung capital. Kayo makakaalam niyan. Yung capital na ika-cash in mo. Then, risk. Kung ilan yung gusto mong matalo sa trade mo kada position. Okay? Then yung SL. So last na sample, bigyan niyo ako ng capital ng risk tsaka papakitaan ko kayo ng SL. So bigyan niyo ako ng capital, yung common na capital nyo. Okay, 100 USDT. Okay, sige, 100. Risk. Risk mean, magkano yung kaya mong matalo sa 100 USDT? Sa isang trade. Ilang percent? 50%. Okay. So, meaning, dalawang trade lang to. Pag natalo, ubos agad. SL tayo pipili. So, balik tayo sa chart. Okay, dito. So, sabihin natin, $100 times 50% divide, yan yung SL, 23.46. 23.46%. 213 ilalagay mo dito. Matatalo sa'yo, $50. Wait lang. Kaya hindi siya eksakto kasi nag-market tayo. Gawin nating limit. 0.8119. Okay. 213. Stop loss ko, 0.6214. 0.6214. Ayan, 50. Malinis. Yay! Clear na? Any question? Wala lang question? Pwede na i-upload to. So, yun na yung nasa previews. I hope magets nyo yun. That's it. 6:30 na. Sabi ko 1 hour lang eh. Quick live lang sana eh. Pero, goods naman na natutunan nyo na to. Sa YouTube, CryptoChum Trader.
Okay, goods? Pwede na mag-exit. 6:30, mag-e-end na ako. By the way, weekend, wag na kayo magpagod sa market. Mag-aral na lang kayo para sa Monday, ready kayo ulit. Pwede sa website po ito. Pagka-download mo sa mobile, pwede sa website. So, message lang ko sa Telegram. Then, pasok kayo sa community. Okay, okay. Thank you sa pag-attend. See you ulit sa next session. Update ako. May nuggets ba? Thanks. Mute na. See you sa TG. Bye-bye.